Hello world, it's me Dojo. Welcome back to my YouTube channel. Sa previous video natin guys, pinag-aralan natin yung iba't ibang klase ng data type. So pinag-aralan natin yung print method at saka yung iba't ibang klase ng data type. So ngayon guys, pag-aaralan naman natin, ano-ano naman yung mga variables. Okay, what are variables? Saan siya ginagamit? Paano siya ginagamit? Without further ado, simulan na natin. So open natin yung ating code editor na ginagamit. So ito yung gamit ko guys, yung Visual Studio Code. And as you can see, andito pa yung mga notes natin, okay? Yung mga comment na ginawa natin. So ngayon, hindi ko na yung buburahin, itutuloy na lang natin. Ang next topic natin is yung variables. Ano ba yung variable? Sa programming guys, yung variable ay isang temporary memory. Pwede mo siyang i-consider as something like a container, okay? Or parang lalagyanan, di ba? Tinagalog ko lang. So bakit siya naging lalagyanan? Kasi nga temporary memory siya. Paano naman siya naging temporary memory? Ganito yan guys. Kung maaalala niyo, di ba, meron tayong mga data types. Yung mga data types natin na ito guys, hindi yan pwedeng kagaya nitong hello world na pakalat-kalat lang. Kumbaga walang lalagyanan, nakarekta na. So hindi ganun yan. Dapat meron yang variable or meron silang container. So yung mga data types natin, dito natin sila nilalagay sa mga variable. Bago ko i-demo sa inyo kung paano yun guys, gusto ko munang explore natin ng konti yung variable. Yung variable guys, ang isa sa mga katangian ng variable is pwede natin palitan yung kanyang pangalan. Pwede nating i-define yung kanyang pangalan. Tagalog, pwedeng ikaw yung mag-decide kung ano yung gusto mong pangalan ng variable mo. Pwedeng edad, pwedeng pangalan, or pwede rin na English, name, o kahit ano. Pwede rin Doji mismo yung variable mo, di ba? So, ibig sabihin, yung pangalan ng variable, ikaw yung magde-decide nun. Okay? That's number 1. Number 2, gusto ko maintindihan ninyo na yung variable ay merong iba't ibang type. Meron tayong tinatawag na variable types. So, ano-ano yung mga variable types? Yung mga variable types, eto lang din yun. Yung nakikita natin sa taas. Yung iba't ibang data types, yan din yung iba't ibang variable types. So, paano nangyari yun? Paano? So, ito, papaliwanag ko na. Burahin natin yan. Simulan natin sa umpisa para maintindihan natin ulit. So, paano natin sisimulan to? So, syempre, magko-code tayo sa C++. Mag-hashtag include na naman tayo. Okay, anong i-include natin? IOStream. Bakit natin siya i-include? Kasi nandyan yung input and output na stream. So, ngayon, gagamit tayo ng using namespace, tapos std, and then end of the statement. Para mas simple yung code natin. After that, magme-mention tayo ng integer main, yung ating main function. And then, parenthesis. Ang tawag niyan is parameters. So, papaliwanag natin yan in our future videos. Tapos, guys, meron tayong curly braces. Sa loob niyan, enter. Diyan natin ilalagay yung code na gusto natin mag-run. At pagkatapos mag-run ng code, dahil integer main yung ating function, mag-return tayo ng integer. So, mag-return na tayo dito. Return 0. So, ngayon, guys, dito sa loob natin ilalagay yung mga code natin. Since we're talking about variables, paano ko nasabi na yung variable types is yun lang din yung mga data types? Ganito yan, guys. For example, gagawa tayo ng variable. Again, di ba yung variable, pwedeng tayo magbigay ng pangalan. So, sabihin natin, gagawa ako ng variable. Ang pangalan na gusto ko is edad. Yan yung variable name. Equals. Ano yung equals? Guys, ganito, di ba? Yung ating variable ay lalagyanan. Pag naglagay ako ng equals, ibig sabihin, ano nakalagay doon? Ano yung value niya? So, yung nakalagay doon sa variable, since edad yun, sabihin natin is 24. End of the statement. Okay, lagi nyo tatandaan yung end of the statement, yung semicolon. So, ngayon, bakit nagka-error? Bakit kulay red? Kasi guys, ganito. Kailangan mong i-declare yung variable type. And kagaya nga ng sinabi ko, yung variable type, yun din yung data types. Since yung data type na nakalagay sa variable natin is 24. Ano ba si 24? Siya ay isang integer. So, ang code na ginagamit natin is int. So, kailangan natin yung ilagay sa ating variable. Integer. Bakit integer? So, guys, yung sequence ng topic nga pala natin ngayon is based dun sa PDF na ginawa ko. So, meron akong PDF na ginawa na I really think magiging useful sa inyo kapag nag-aaral kayo. So, sa PDF na to guys, nakalagay yung summary ng explanation ko. Also, naglagay din ako ng mga code snippets. Yung mga code na ginamit ko dito sa pagbablog. Na I really think maganda na meron ka nito habang nag-aaral ka ng programming. Dahil kung sa video ka lang manonood, medyo nakakapagod mag-backward and forward. So, mas maganda meron kang kopyahan. If you want, pwede mo siyang i-download na dyan yung link sa description sa baba. Okay? Integer. Bakit integer? Kasi yung kanyang value is integer. Ayan, no? Nakita ninyo? Int. So, ibig sabihin yan, guys, yung ating variable, yan ay isang integer variable. Kaya yan yung type niya. Kasi yung value niya ay integer. So, ganito ang kaibahan ng data, guys. Yung data, kapag ka number pa lang, kunyari, 24. Nilagay ko dito, 24. So, yan, guys, data yan. Pero, kapag nilagay ko na siya sa loob ng variable, data pa rin siya, pero ang tawag sa kanya, most commonly, ang tawag sa kanya is value na. Bakit siya naging value? Kasi, value na siya ng variable na edad. Okay? And ano yung variable type ng edad? Integer. Integer variable yan. Bakit? Kasi integer yung value. Diba? Paikot-ikot na lang tayo. So, for example, gagawa pa ako ng isa pang variable. Englishin naman natin. Name naman yung pangalan ng variable natin. Tapos, equals. Ibig sabihin, ano yung nakalagay dun sa name? Ano yung value niya? Gusto ko yung Doji. Tandaan niyo dahil
string yon, di ba? So, meron niyang palatandaan. Nakalagay yan sa double quote. Tapos, lagay mo yung Doji, semicolon. Pero bakit red pa rin? Kasi kailangan mong i-declare yung variable type. Okay? So, ano yung variable type? Kung ano yung data na nakalagay dyan. Since string yung data na nakalagay dyan, guys. So, ang mangyayari, itong variable type na to is magiging string variable yan. Nakita nyo na wala na yung error. String siya. So, ganyan lang siya kasimple, guys. Kung gagawa ka naman ng float, sabihin natin, pi. I-mention mo lang yung data types, kung ano yung value ng data types na ilalagay mo. And ang pangalan ng variable is pi. Ang kanyang value equals 3.14. End of the statement. Okay, guys, nakita ninyo. So, ganyan yung paggamit ng variables. I-mention mo muna yung variable type. So, sa madaling sabi, yung variable type is kung ano yung data types na gagamitin natin. Tapos, yung variable name. Yung equals naman, sabihin yan, ano yung value? Kunyari, pi. Ano yung value ni pi? Si pi ay equals 3.14. So, itong 3.14, ito yung value ni variable na pi. And then, end of the statement. Return 0. Pag sinave natin yan, Control S. Tapos nirun ko, syempre walang mangyayari. May ba walang display na mangyayari dito? Bakit walang display, guys? Kasi wala naman tayong inutos. Nag-declare lang tayo. So meron dalawang klase ng paggawa ng variables. Pwede kang mag-declare at pwede ka ring mag-initialize. Pero bago ko simulan yung topic na yan, guys, gusto ko munang ipakita sa inyo kung paano natin ginagamit yung variables. Ito yung mga variables natin. Tapos gusto nating i-display. So kanina, nung nag-character out tayo, ganito yung ginawa natin. So cout, tapos left shift, tapos naglagay tayo ng quote and quotes, nilagay natin yung hello world, tapos paglabas ng quote and quote, left shift ulit, end line, and then semicolon. Isisave ko to. Pag nirun ko to, guys, magdi-display yung hello world. So yan yung ginawa natin kanina. Ngayon, ang sabi ko sa inyo, guys, meron tayong iba't ibang klase ng data types na pwede nating i-display. Hindi lang hello world. Pwede rin tayong mag-display ng number, ng float, ng double, ng boolean. Pero meron silang mga lalagyanan. Hindi na tawag natin na variables. So ngayon, guys, dito sa code natin, sa taas, meron na tayong variables. Ito, diba? Paano natin i-display ito? Ganito yan, guys. For example, ilalagay ko dito yung variable na edad, tapos isa-save ko. Pag nirun ko yan, guys, hindi magdi-display yung word na edad. Kasi yan ay isang variable. Ang magdi-display dyan, ano yung laman, okay? Yung laman or yung contain na value ni edad, okay? So pag nirun ko to, guys, ang magdi-display is yung 24, hindi yung edad. So i-run natin. As you can see, guys, yung nilagay ko dun sa print natin or yung character out natin is edad. Pero ang nag-print is yung 24. Bakit ganon? Kasi, guys, yung edad, hindi naman siya yung mismong data. Siya ay declared as a variable. Tapos ang value niya is 24. Therefore, ang magka-character out is yung value, hindi yung variable name. So, ganun din, guys, dito sa name, yung ating variable is string variable. Ang pangalan ng variable is name. Ang value niya is Doji. So, pag pinalitan ko to, ang kinaracter out natin is yung name. Ayan. Save natin. Pag nirun natin to, ang magdi-display hindi name. Ang magdi-display yung value ng name na Doji. Control S. Run natin. Ayan. Makita ninyo, guys. Doji. So, yan yung gamit ng mga variable, guys. So, mas maganda na meron na siyang variable na gamit kagaya nito. Hindi na natin siya kailangan iganto pa. Dito, may mention mo na lang yung variable. 'Di ba? Tapos, pag nirun mo, ayan. So, magpiprint na yung value. Hindi na pakalat-kalat. Pag binago ko yung value ng name natin na variable, hello world na yung bagong value niya. Control S, tapos nirun ko. Ang magpiprint na dyan is hello world na, hindi na Doji. So, yan yung gamit ng variable. So, ngayon, para mas maganda, bibigyan ko kayo ng malinaw na example. So, burahin muna natin to. Unang gawin natin is gawa tayo ng string na variable. So, lagay mo yung string, tapos ang variable name, palayaw, equals. So, anong value ng palayaw? Sabihin natin, ang palayaw niya is Doji. Tapos, end of the statement. Kung makikita ninyo, meron ako nilagay na quote and quote kasi yung Doji ay isang string. So sabihin natin si Doji ay 24 years old. So dahil 24 yun, guys, integer yun. So ang pangalan ng variables, edad. Ang value is 24. End of the statement. Hindi ko na nilagyan ng quote and quote kasi yan ay 24. Tapos magdadagdag pa tayo ng isa pang variable, character naman. Sabihin natin gender. So dahil ito ay character, guys, single quote lang yan, male. M lang lalagay natin. Tapos end of the statement. And then, gagawa pa tayo ng isa pang variable kung saan gagamit tayo ng float na data type. Lagay mo yung float, ang kanyang weight o timbang. So, hindi na natin lalagyan ng kg or watt. Sample lang naman to. 70.5 kilograms. Kunyari lang. Tapos, double yung kanyang variable type. Tapos, gawa tayo ng pangalan ng variable. Sabihin natin, yung kanyang tangkad equals, ang value is 89. Sobrang haba, diba? End of the statement. Gamitin natin lahat ng data types. String, integer, char. Tapos, gawa pa tayo ng isa pang variable. Boolean naman. Si Doji ay student. Equals. Ano ang value? So, itong bool, ito yung data types.
yung iStudent. So yan yung variable natin. So sabihin natin na ang value niyan, student ba si Doji? True. Then end of the statement. Kasi guys, kung natatandaan ninyo yung boolean, ang kanyang value is true or false. So punta na ngayon tayo dito sa ating character out. So burahin muna natin to. I-copy natin to ng ilang beses ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 times. So 6 na beses tayo magpiprint. Unang ipiprint natin, variable na palayaw. Yan. Tapos sunod nating ipiprint is yung edad. Tapos sunod yung gender. Sumunod naman yung timbang. Tapos sumunod naman yung tangkad. Tapos sunod yung iStudent. Diba? Yung boolean natin. Pag kinontrol save ko yan, iraran ko ngayon siya. So makikita ninyo guys, lalabas na ngayon lahat ng value. So kung makikita ninyo, yung nagprint guys, hindi yung pangalan ng variable, hindi yung palayaw. And guys, meron nga pala akong ginawang PDF guys kung saan ko nilagay yung summary ng explanation ko dito. Also yung mga codes na ginamit ko na pwede kong i-share sa inyo. So I really think na magiging useful to kung nag-aaral ka ng coding, kasi kung video ka lang manonood, medyo mahirap kasi kailangan pang mag-backward and forward, diba? Kapag ka meron kang gustong hanapin. Pero kapag ka meron kang kopyahan guys, magiging madali sa'yo yung lahat. So kung gusto mo siya i-download guys, nandyan yung link sa description sa baba ng PDF learning materials. Okay? So kung makikita ninyo, yung nag-print guys, hindi yung pangalan ng variable, hindi yung palayaw. Ang nag-print, yung value ng palayaw, which is yung Doji. So nag-print dito sa palayaw, Doji, sa edad, 24, sa gender, male, sa timbang, 70.5, sa tangkad, 89, blah blah blah. Tapos, doon sa iStudent, ang lumabas is 1. So gusto ko maintindihan ninyo na sa C++ programming guys, yung true or false, yan ay identified as 1 or 0. Pag sinabi nating 1, that means true. Okay? Pag sinabi naman nating false, that is 0. Anong patunay? Itong boolean natin na iStudent. Palitan natin ng false. False. Ayan. Ko-control S ko. Pag niran ko to ulit, dahil yan yung pinakadulo guys, eto. So ito, magiging 0 na to. So i-run natin ulit. So ayan guys, nakita ninyo. Naging 0 na. So yan yung representation ng true or false sa C++. 1 or 0. Dagdag ko lang, baka makalimutan natin. So guys, pinakita ko sa inyo ngayon kung paano natin mini-mention, ginagawa at ginagamit yung mga variable. Ngayon, proceed na tayo dun sa dalawang paraan ng paggawa ng variable. So pwede tayo mag-declare, pwede rin tayo mag-initialize, at papasok na dyan guys yung tinatawag natin na